Tinulungan po ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang OAJLP Gymnastic tungo po sa ginto sa French Men's Artistic Gymnastics Championship. Okay, maganda ang ipinamalas pong performance ni Yulo. Nagtala siya ng 15.05 na score sa floor exercise at 14.25 naman ang score ni Yulo sa parallel bars. Ito'y kasunod niya, tutungo siya sa China para po sa Asian Championship sa susunod na buwan. Samantala, laglag na po sa unang round ng Strasbourg Open sa France po yan. Ang Pinay tennis star na si Alex Iyala. Hindi na-sustain ni Iyala ang momentum at nabigo po sa loob ng 3 sets kay Alexandra Olejnikova. Final score 3-6, 7-5 at 6-3. Panalo po sa first set si Alex pero tila ginising nito si Olejnikova. Ito ang huling torneyong sasalihan ng 20 anyos na atleta bago sumabak sa French Open. Nakatakdang magsimula ang Grand Slam on May 24 sa Paris, France. Habang inaasahan po naman daw ni Barangay Ginebra San Miguel head coach Tim Cone na magiging mahirap ang serye kontra Rain or Shine Elasto Painters. Maghaharap po ang dalawa sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup na magsisimula po naman sa Miyerkules. Ayan po'y bukas. Gate ni Cone. Mabibilis nga po at mga hard worker ang mga players ng Rain or Shine. Yan daw po ang tatak Yenggiao. Yes. Alam nyo, pinanlaban itong Rain or Shine, maliban doon sa din po yung Never Say Die na spirit nila ay yung pong bilis ng kanila pong play. Laging mabilis. Talagang as in takbuhan ng takbuhan. Kapag medyo matatanda ng players mo, maghahabol talaga. Wagi pong Ginebra sa pagharap nila sa elimination round, mga kapatid. Pero alam po din ni Cone na walang silbihan dahil ibang usapan na po ang semifinal. So good luck sa inyong dalawa. Ginebra at Rain or Shine, Coach Tim Cone at Coach Yeng. Go, 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 Kabalen! Samantala, isa pang pagpapalit-palit o isa ang pagpapalit nga ng import sa mga nakikita pagpapalit-palit ng import sa mga nakikitang dahilan ni head coach Leo Austria kung bakit maagang umexit ang San Miguel Beermen sa PBA Commissioner's Cup. Formal nang natapos ang kampanya ng Beermen para sa Grand Slam matapos nga pong ilaglag ng Rain or Shine Elasto Painters nitong Sabado. San Miguel pong nanalo sa 2 huling edisyon ng Commissioner's Cup pero ngayong season 50, 3 iba-ibang import ang naglaro para sa SMB. Sinimula ni Marcus Lee na pinalitan ni Justin Patton matapos po ang 3 laro. Bigla namang nagawal si Patton kaya ipinasok si Benny Boatwright. Pero hindi ito sumapat para maisalba ang conference para sa San Miguel. Natapos po ang eliminations na may 7 wins at 5 losses ang kupunan para sa 6th seed. Sa kabila nito, tiwala naman si Coach Leo na makakabawi ang kupunan sa susunod na conference. Yun nga po. So again, better luck next time. Sabi nga, ang dami niya rin po kasing trophy. Iba naman daw. Anyway, so good luck po sa semis bukas sa lahat ng kupunan na deserve din po naman na pumasok sa semifinal. Samantala, pinatibay ho naman ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang ugnayan sa Signal TV matapos nga po ang renewal ng kanila pong partnership. Manatili pa rin pong official media at marketing partner ng Gilas Men ang Signal. Ganun na po ang pirmahan sa Signal Office. Dito po yan sa Mandaluyong City. Gate po ng SBP, malaki ang naitutulong po ng Signal para nga mailapit sa fans ang Gilas Men. 2019 pa po nang magsimula ang ugnayan po ng dalawa. Bukod pa ito sa kasunduan kung saan po official pay TV partner din ng federasyon ang Signal TV. Si Boss Ricky Vargas, mabuhay. Ang suporta nga po ng ating pong network para po sa basketball ay hindi matatawaran. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.